Ni Kat, tuloy-tuloy pa rin. So right now po, she's busy with her own thing. Then ako po parang pahinga rin po muna kami when it comes to work. But yeah, hopefully, we'll see po kung magkaroon ng another project ulit. Dapat lang. Yes. But you're in touch every day or regularly with Kat? Ngayon po kasi my grandfather po just passed away. Oh, I'm sorry to hear that. So last January 9. After your birthday? Yes, after my birthday po. So ginamit ko po muna yung time na yun to recoup with family. We're on our way to my grandfather's 40th po actually. So dun po muna ako. Parang ngayon lang po ako medyo lumalabas ulit. Of course, birthday po ni Madam Chair namin for Mowel Fund, si Miss Boots Anson, Roel Rodrigo. So ngayon lang po ako nakakalabas-labas ulit. Pero si Kat nakiramay naman sa'yo. Yes, I'm very grateful. She went to the wake po. Na-meet ba niya yung lolo mo? Hindi na po kasi supposedly parang before we planned to go to the house to meet also the family but hindi na po nagkaroon ng chance eh. Hindi na po umabot. So for now, you're in mourning. Kumbaga, ano ka muna, pahinga ka muna. Yes. And about Tita Boots, what's your most memorable moment with our beloved Tita Boots? Naku, marami po. Actually, we did a teleserye po way back 2017. Naging lola ko po siya sa Destined to Be Yours. Hello Kafden fans! Ito na nga ha, literal na nag-uusap ang Kafden mga kasembreros, legit confirmed mga kasembreros. And then ito nga sing-sing no, na niregaluhan daw ni Sir Alden mga kasembreros si Ma'am Catherine ng 1.2 million ring mga kasembreros. So uunahin natin ito. Na-recall ko lang ito mga kasembreros, itong kay Ma'am Dali Carvajal. Kasi nga parang nag-pop up siya sa aking newsfeed mga kasembreros na kung saan ay nung time na in-interview siya no, ni Ma'am Dali Carvajal mga kasembreros. This was after ng pagkamatay ng kanyang lolo nga. So talagang talagang nag-uusap ang Kafden. Kasi ang galing ng ang galing ng segue ni or question ni Ma'am Dali Carvajal. Parang very genuine, very pure na humingi lang siya ng update kung nag-uusap pa ba sila ni Ma'am Catherine araw-araw. So sabi niya ito parang kayo ni Kath tuloy-tuloy pa rin sabi niya. And alam niya Sir Alden na yung update kay Ma'am Catherine na busy siya ngayon with their own thing. Tapos sila naman po ay nagpapahinga din no, mga kasembreros when it comes to work. And sabi niya dito ay positive si Sir Alden talaga na magkaroon ng panibagong project no with Ma'am Catherine mga kasembreros. And ang kulit ang reply niya ni Ma'am Dali Carvajal. Sabi niya dapat lang sabi niya, kasi nga successful yung Hello Love Again, di ba? So ito yung parang fresh pa yung success ng Hello Love Again at that time kasi I think this was February or March mga kasembreros no, or katapusan ng January after nga nung birthday or after ng birthday ni Ma'am Boots Anson Roa kasi umattend sila neto ng birthday ni Ma'am Boots Anson Roa mga kasembreros na chairman or pinuno ng Mowel Fund mga kasembreros. So sabi niya dito na and sabi dito ni parang ang tanong dito ni Ma'am Dali Carvajal, na-recall ko mga kasembreros ay parang regular ba yung parito pagpunta ni Ma'am Catherine or pag-usap nila. So parang dito na singit yung pagkamatay ng lolo niya no, ni Alden mga kasembreros. So parang she felt sorry no kasi nga namatay yung lolo niya mga kasembreros. So pero yan talagang confirm no. So ngayon talagang busy lang ang Kafden mga kasembreros sa kani-kaniyang mga projects. So kagaya nga na mention niya na pero alam niyo nandoon yung pag-update na ganito ang ginagawa namin. So yung tipong MU kayo tapos nag-updatean sa bawat isa. So ganun lang ang labanan dito mga kasembreros ng Kafden no. So na-share ko lang ulit no kasi dumaan ulit sa feed ko. So kaya inaalala parang dito ni-recall ko rin mga kasembreros sa inyo. And then ito, so yung si Sir Renato, nag-chat din siya sa akin no, about dito sa regalo ni Ma'am Catherine o regalo ni Sir Alden kay Ma'am Catherine nga mga kasembreros na ring or sing-sing no. Itong 1.2 million ring mga kasembreros. Sabi dito sa post ay Catherine receives worth 1.2 million ring from Alden. Alden to Catherine, will you be my girlfriend? Sabi dito, grabe, napakamahal ang binigay na Cartier ring ni Alden kay Catherine. Parang rin no? Magkatunog sila rin at saka ring. 1.2 million na halaga ng singsing at balita pa nga natin ay lumuhod raw si Alden. Tinanong na kaya nito si
Catherine ng Will You Be My Girlfriend, tapos hashtag Catherine Bernardo, hashtag Alden Richards, hashtag Catherine, tapos yun po mga kasunod. Pero tapos may picture dito ng Cartier, sa Cartier, yung ring na Cartier mga kasumbrers, if I'm not mistaken, part din ito ng Cartier Justin Clau na set mga kasambreros. So kung ito man ay totoo, no, we're happy, we're so joyful and excited mga kasambreros. So and sabi pa kasi doon na share sa akin ni Sir Renato, no, shout out kay Sir Renato, na which I definitely understand na bawal no kumuha ng ring at bawal kumuha ng picture at saka video mga kasambreros due to their privacy. Although hindi ako talaga 100% sure mga kasambreros kasi syempre busy pa ang Kath din, pero alam natin, ang sigurado ako ay may mutual agreement sila, no? May may mutual understanding sila mga kasambreros sa bawat isa. Single pa sila mga kasambreros. Alam kong darating talaga, no? Darating talaga ito mga kasambreros sa panahon at sa tamang season ng Kath din mga kasambreros. So hindi na naman sila mga bata, no? Talagang si Sir Alden ay busy. Hindi ko alam kung nakakapag-aral pa siya ng kanyang pagpipiloto mga kasambreros kasi nga dahil sa kanyang kabisihan, no? Kahit weekend ay talagang naglalagari si Phenomenal Box Office Cinema King. Sa kakatapos nga lang nila na greet, parang press con, tapos mini concert, no? Ni Ma'am Marian sa I Am Worldwide mga kasambreros. So talagang tayo ay hangang-hanga sa kanilang time management mga kasambreros kung nakakaya pa nila. So yun, no? Pero ito ay talagang tayo ay we're hoping and praying mga kasambreros, no? Na totoo po ito. And then ito, so share ko lang din ito mga kasambreros kasi nga yung Stars on the Floor ay natapos na yung kay Sir Alden nga mga kasambreros. Share ko lang itong moment, no, ni Ma'am Dasuri Choi na kung saan ay dineclare silang panalo ni Sir Roger Cruz. Parang hindi siya nakapaniwala, no? Of course, parang tulala daw siya, no, kasi may isang fan daw doon or staff mga kasambreros sa Stars on the Floor na kinuhaan siya ng video tapos sinend sa kanya. So ito yung parang reaction na parang natulala siya na hindi siya makapaniwala mga kasambreros na siya yung winner, no, parang and yung yung connection between Dasuri Choi at saka Sir Alden Richards ay parang lang sila, parang magkapatid mga kasambreros. So nothing personal, nothing more than friends mga kasambreros, no, kasi alam natin na morena ang type ni Sir Alden mga kasambreros, no. Yan ay walang iba kundi si Ma'am Catherine Bernardo Tisay mga kasambreros /attorney /Tisay morena /Phenomenal Box Office Cinema Queen /one of the most influential celebrities ng Eduk Circle, and marami pang iba mga kasambreros na mga na mga accolades at saka tawag mga kasambreros sa kanya. And then ito, so ito na yung resibo, no, ni Mark Prin. Shout out po sa kanya dito nga sa sa couple wear. Hindi ko ito na-flash ng kahapon na ito yung mismong video ni Mark Prin, no. Shout out po kay Mark Prin sa TikTok mga kasambreros. Sabi niya dito ay kayo na talaga ang Couple of the Year awardee. Kasi nga doon sa may bench din yung mahal kita, Alden mahal kita, Kath mahal din kita, hoy ano yan Eme. So parang pero itong kay Ma'am Catherine na alam ko na mahal kita na logo ay part ng kanilang ABS-CBN tour sa Amerika mga kasambreros. So tapos parang parang later on ay nagkaroon din si Sir Alden ng ganito mga kasambreros. So ayun po siya, no. And then yung sapatos din pala, no, twinning din pala sila mga kasambreros. Ayoko na mag-tell, no, ang pare-pareho sila ng suot mga kasambreros. Grabe na ang galing ni Mark Prin na detective talaga. Basta marami pala siyang twinning, hindi lang yung damit, hindi lang yung may sapatos pa pala at saka yung isang damit na kulay blue na hindi siya walang letter A, no, ganun mga kasus. Kasi yung nakaraan ay may letter A yung nakalagay natin mga kasambreros, pero wala, mayroon pa lang isang wala. So 1, 2, 3,
4, so 4, no? Sa dito pa lang yan, ha? Wala pa yung letter A. So, 5 yung twinning nila mga kasambreros. Tapos yung mga sing-sing, yung brooch pa na parang eagle mga kasambreros. So, yun, ang dami nilang, sabi ito, twinning mga kasambreros. So, nag-uusap sila sa damit at saka sa mga agenda araw-araw mga kasambreros. So, ang cute lang ng Kathden mga kasambreros. So, team panatag tayo mga kasambreros, ha? Talagang busy lang sila ngayon mga kasambreros sa kanya mga agenda. Alright, sinatch sa ating Kathden items, no? Sana po ay pangin po natin ang Word of God. Today is October 20, 2025. Monday na po. Sana po ay pangin po natin ang sobrang ganda na salita na ating Panginoon. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito mga kasambreros, ha? Sana po ay pakinggan po natin. Ang title po, Iingatan ka nito. Sino kaya to? Or ano kaya to? Proverbs 4 verse 6, do not forsake her, referring to wisdom or kaalaman, and she, wisdom, will preserve you. Love her, wisdom, and she, wisdom, will keep you. Napakaganda po nito mga kasambreros. Ang Proverbs, alam natin na in general, no, as a whole context mga kasambreros ay sinulat ni Haring Solomon, the wisest, no, pinakamaalam na hari ever lived or ever recorded mga kasambreros. Wala pang kasing talino na paano pinanganak at na-record sa mundong ito, sa kasaysayan ng mundo mga kasambreros, na kasing talino at kasing maalam ni prophet or ni Haring Solomon rather mga kasambreros, no? So sa mga hindi po nakakaalam, si Haring Solomon po ay anak ni Haring David, no? Nang mamatay si Haring David ay siya po ang pumalit na naging hari ng bansang Israel mga kasambreros. Napakaganda nito kasi tayo sa pang-araw-araw nating pamumuhay, we need guidance, we need wisdom. Kahit yung mga small strategies, small ideas, and point of view mga kasambreros, decision making, wise na pagpaplano, tamang pagpaplano, maalam na desisyon, tamang strategy, kung ano ang gagawin, kung ano yung solusyon sa problema, and so on. So, dito, as we encounter, as we face challenges every day, araw-araw na problema, araw-araw na trabaho, araw-araw na kung ano lang, in full details mga kasambreros, alam natin yung sitwasyon natin, alam natin kung ano yung kondisyon ng bahay, ng anak natin, alam natin. So, we should have tamang kaalaman, tamang idea, lutas yung malit at major na malaking problema. Saan mapunta kapag kang wisdom, kang iingat and by the way, wisdom po ay mula sa langit. Hindi lang nakuha sa sa kung saan-saan mga kasambreros. It should become the word of the Lord itself. Kasi salita ng Panginoon, magtuturo sa yan, aayusin niya yung spiritual aspect natin, yung ating mind, yung ating belief, yung ating thinking, yung ating actions, mga kasambreros, yung behavior natin, and then that will lead us to a study mga kasambreros, and application ng atin pong nalaman or natutunan. Kasi ang tao, kapag hindi niya in-apply yung kanyang natutunan, ay hindi po yun wisdom. So ang wisdom ay yun po yung kanyang application, yung paggawa na natin ng ating natutunan mga kasambreros. So ang guys ng talaga ng pagsisik ng wisdom. So ang wisdom hindi siya sa parang automatic na nandyan na agad mga kasambreros. So, ay ang salita ng Panginoon sa tayo, give wisdom, bigyan mo po ako ng kaalaman, paano po ang gawin dito, paano po ang ganyan, no, paano po ito. Now we need and we pray for your wisdom na may bigay sa amin mga kasambreros. Parang ganon mga kasambreros, no? We should ask and seek mga kasambreros talaga. It's not just parang bula lang na nandyan, tapos kabuti na nandyan, tapos mawawala. So, hindi po ganun dapat mga kasambreros.
intentional. Kaya intentional po talaga na paghingi mga customers ng kaalaman mula sa ating Panginoon. Wisdom refers to the ability to make sound decisions, tamang desisyon, based on knowledge and experience, while understanding is the capacity to comprehend the deeper implications of things. One can navigate life's challenges more effectively and make choices that align with their values and goals by actively seeking these qualities. So, yan mga kasembreros, ang tao, makikita mo na may kaalaman yan, may wisdom mga kasembreros kapag kung ano yung nalaman niya, nai-apply niya, tapos align, kumaga parallel siya doon, no, equal siya doon sa kanya natutunan. Kung ano yung natutunan niya, nai-apply niya, and then para siyang align, hindi siya magkasalungat, hindi siya opposite mga kasembreros, no? Kundi yung choices, yung values, yung qualities, dapat yan sila. Magkakapareho mga kasembreros, tugma-tugma sila, no? Equal mga kasembreros. So imagine having a compass that always points you in the right direction and a shield that protects you from harm. This is what wisdom and understanding can be for you, guiding you on the paths of righteousness and shielding you from making harmful choices. So yun nga, no? Delikado itong harmful choices mga kasembreros. Kapag mali yung iyong desisyon, ay pagsisisihan mo siya sa huli. Kung mali yung yung choice mo, ano ang pinili mo, ano ang pinlano mo, tapos yun ang ginawa mo mga kasembreros, ay pagsisisihan mo siya sa huli. Pinaka-typical, ordinary example, maling asawa, maling persona mga kasembreros ang iyong pinili na maging lifetime. Ito talaga ito yung isa sa pinaka masamang pwedeng mangyari, isa sa pinaka masamang choices or plano na pwede mong maangkin at gawin sa buhay, yung maling desisyon mo, maling lifetime partner. Ang isa din sa pinaka masakit dito at pinaka masaklap, pinaka trahedya na desisyon na pwede mong gawin ay yung hindi mo sundin at hindi ka manampalataya sa Panginoon. Kaya nawala kang personal na relationships. Kung marka bahala ka, no? Whether you have faith or you don't have faith, no? Kung naniniwala ka, sumusunod ka ba kay Lord Jesus Christ, kung nagbabasa ka ba ng Biblia, or alam mo bang katotohanan or hindi. So ito yung siguro topmost, no, na trahedya ng buhay mo, na mamamatay ka na lang tapos you don't know your purpose, you didn't know your yung reason, yung dahilan, main cause, main reason why you exist, why you live mga kasembreros. So yun ang pinaka masamang pwedeng mangyari sa iyo. Kung ang sementeryo ay punong-puno ng mga trahedya na yung buhay ay namatay sila na walang purpose, na walang pananampalataya, hindi nila alam ang tunay na purpose ng buhay. Kasi marami ang nabubuhay pero hindi nila alam kung ano talaga ang purpose ng buhay. So yun po yung masaklap mga kasembreros, no? Kung kaya ang wisdom ay napakahalaga po talaga nito. So reflect on this verse. Consider how you can cultivate wisdom and understanding in your own life. Seek out knowledge, engage in self-reflection, and be open to learning from your experiences and those of others. You can empower yourself to make better decisions, avoid necessary pitfalls, and ultimately lead a more fulfilling and purposeful life by doing so. So, yan mga napakahalaga nito mga kasembreros, kasi yung Proverbs 4:6 ay talagang tumatayo ito bilang beacon, no? At saka illuminating the path to a life enriched by wisdom within a broader context. A father imparting invaluable insights to his son. This verse underscores the significance of wisdom and understanding in our journey. So sabi niya, do not forsake wisdom. Wag nating ihiwala yung wisdom, kagaya ng mga good characters like patience, love, joy, peace, happiness, gentleness, faithfulness, goodness, kindness. So humility, no? Kagaya ng mga good characters na ito, ay huwag nating ihiwalay ang wisdom. And paano natin ma-nurture or ma-cultivate mga kasembreros ang wisdom? By continually seeking, reading the Bible and applying what we learn from the Bible, and also listen, no? Kailangan makinig tayo sa mga advice ng ating magulang, ng mga pastors natin, for example, ng mga nakakatanda at saka experience na, no? Kung yung mga nakakatanda sa atin na kung mapapapunta pa lang tayo ay pabalik na sila, na-experience na nila yon. So, pag in-advisean nila tayo, pag pinalalahanan tayo,
If they reminded us, we should listen and we should apply mga kasembreros. Pag sabing hindi, hindi. Pag sinabing go, go. So, ganun mga kasembreros, no? So, ang wisdom kasi, kagaya ng isang tanim, ay maraming factors na pwede mag-contribute to grow mga kasembreros. Kagaya ng isang tanim, kailangan niya ng tubig, kailangan niya ng lupa, matabang lupa, no? Kailangan niya ng pampataba, no? Kailangan niya ng sunlight, kailangan ng carbon dioxide. So, ganun sa atin din mga kasembreros. May mga taong ginagamit ang Panginoon, no? Sa church, no? Sa mga kaibigan natin, magulang natin, most especially kasi sila yung pinakamalapit sa atin talaga. And magulang sila, yun ang pinakamahalaga, no? Ang magulang naman hindi yan mag-advise, no? Ng mali at saka ikakapahamak ng ating buhay or ng ating future mga kasembreros. So, ganun lang kasimple. Alright, so kaya mahalin natin ang wisdom and iingatan tayo nito saan man tayo mapunta mga kasembreros because we have wisdom. So, pag sinabing huwag kang magbisyo, huwag kang magpa-influensya sa masama. So, dahil may wisdom ka, hindi ka magpapa-influensya. O sige, gawin mo to kasi ito nakakabuti. So, gagawin mo because we have wisdom. So, ganun po kahalaga ang wisdom talaga mga kasembreros. Kahit saan man tayo mapunta, ay iingatan na tayo nito. Alright, so napakaganda, no? Napakaganda ng verse na ito mga kasembreros. But in the meantime, ayun lamang po sa ating Word of God, no? Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wisdom na nagmumula sa ating Panginoon sa langit. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po.